Kay pinangako niya yan. Kapag ako nanalo 3 to 6 months, ubos ang droga, wag mong subukan, tatabingi ang bunganga mo. O, asaan yung pinangako niyang mag-iikot siya sa West Philippine Sea at mag-jet ski? Yun ang hahanapin ninyo. Yun ang hanapin ninyo. Hindi yung 20 pesos per kilo bigas. Hanapan natin 20 pesos per kilong bigas. Kung ako farmer, gagastos ako daan-daan libo. Fertilizer, pagpapatanim, pagpapaararo, pagpapaani. Tapos ibenta ko 20 pesos per kilo ang bigas. Tangina nyo mga DDS, kahit kayo mismo, hindi kayo magtatanim kung ganun kababa ang presyo. Diyos mio Marimar, ang bobobo ninyo. Pinangako nga ni Digong yan sa pangalawang suna niya. Simula nung naupo siya, gagawin ko 7 pesos per kilo na ang bigas. May nangyari ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag kayong masaktan, mga pidipilaban. Kung sinabihan kayong para lang kayo nagtitinda ng suka at nabigyan kayo ng certificate of candidacy. Kasi totoo naman. At higit sa lahat, wala namang binigkas si Pangulong Marcos doon na kayo yun. Diba? Janice Calongi, magkanong bayad sa iyo? Kapag narilto kayo, tatanungin niyo kung magkanong bayad sa inyo. Ba't hindi niyo subukan tanungin din yung mga vlogger ni Digong kung magkanong bayad sa kanila? Ako, sa totoo lang, never niyo ako nakita na katabi ko si BBM, kasama ko si Lisa, kasama ko si, kasama ko si Martin Romualdez. Pero ako, may picture ako na kasama ni Sara ang mga vlogger. Ako sa totoo lang mga kababayan, Team Suka. Alam mo, chubby girl, sasabihan mo ko bangag ako. Pero kung mag-isip tayong dalawa, mas bangag ka. Tandaan ninyo ano ang title natin? Mapipilitang tatakbo muling Pangulo sa 2028 si Digong. Bakit nga ba mapipilitan tumakbong Pangulo muli si Digong? Kasi mai-impeach daw si Sara. So ibig sabihin, admitted na nila na may kasalanan talaga si Sara. Tapos ngayon sasabihin nyo, ako bangag. Ang totoong bangag, mga DDE supporter. Bakit? Tanggap na ni Digong na ma-impeach si Sara at nagnakaw si Sara at nakagawa ng mali si Sara. Bakit? Bakit niya sasabihin na mapipilitan siyang tumakbo sa 2028 Pangulo muli? Di ba? Kung ma-impeach si Sara. So ibig sabihin, totoo nga na may ginawang hindi maganda. Bakit siya nag-plan B? Ako mapipilitan muli na tumakbong presidente kasi ma-impeach si Sara. So, ibig sabihin, tanggap nila na may ginawang hindi maganda. Bakit? Mapipilitang tumakbo Ang tanong, kung maabutan ba siyang 2028? Yun lang. Ito, Duterte. Tatakbong presidente. President. Nako. Sa 2028, my Diyos mio Marimar. Ito na. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, posibleng tumakbo sa 2028 sakaling mapatalsik sa pwesto ang anak na si VP Sara. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Diba? Ibinunyag ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 elections sakaling tuluyang mapatalsik ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. So, ibig sabihin dito, kung sakali na mapatalsik ng Senate decision at ma-impeach si Sara, tatakbong Pangulo muli si Digong. Ang tanong ngayon, tatakbo ba siya para sa bayan o tatakbo siya para maghiganti sa anak niya?
Yun ang tanong ngayon mga kababayan. Hindi pa siya nakapag-file, wala pang eleksyon sa 2028, unahan ko na kayo. Kung sakali daw na ma-impeach si Sara, tatakbo siyang muling pangulo sa 2028. So ngayon, tatakbo ba siya para sa bayan o tatakbo siya kasi ipaghiganti niya ang anak niya? Niya? Para lang sa sarili nila, para ipagtanggol ang anak niya, kasi pag siya ang maging presidente, pwede niyang bigyan ng pardon at mapawalang bisa lahat ng binato at ikakaso sa anak niya. Tatakbo siya. Bakit? Para maghigante. Hindi para sa bayan. Yun ang isipin ninyo, kababayan. For sarili lang. Di ba? Basin mauna pa ka kay Duterte. Ba't naman ako mauuna? Hindi naman ako may kanser. Yan lang naman. Alam nyo mga kababayan, advance tayo mag-isip. Dito pa lang bakit ka tatakbo kung ma-impeach ang anak mo? At bakit ka nag-plan B agad na tatakbo kung ma-impeach? So, ibig sabihin, alam na nga nila. Pinangunahan na. Pinangunahan na nila na kapag na-impeach si Sara, mapipilitan siyang tumakbong presidente sa 2028. Ang problema doon, tatakbo ba siya para sa bayan o tatakbo siya para sa anak niya? Ngayon, pag na-real talk kayo, sasabihin niya naman, magkano bayad sa akin? Hindi nyo ba ito naisip mga DDS? Sa laki ng ulo ninyo, sa laki ng bunbunan ninyo, sa laki ng paliparan ng mga noo ninyo. Hindi nyo to naisip? Kung ma-impeach si Sara, mapilitang tumakbo si Digong sa 2028. For what? Para ipaghiganti ang anak? Or para sa bayan? Or para hindi makapasok ang ICC? Siya nagsabi, ano ibig sabihin fake news pala si Tumakbo sa 2028. Kung hindi siya ang nagsabi, Mapapansin sa pwesto ang anak na si VP Sara. Narito ang news scoop ni Maine Barreto. Ipinunyag ni dating House Speaker at ngayon Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez na tatakbo muli sa pagkapangulo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa 2028 elections. Sakaling tuluyang mapatalsik ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Alvarez, hindi saklaw ng constitutional ban si dating Pangulong Duterte dahil hindi siya re-electionist. Inihalimbawa ng dating speaker ang sitwasyon sa mga senador na kapag naabot ang term limit ay nagpapahinga muna ng 3 taon bago makatakbong muli sa pagkasenador. Sa ilalim anya ng Article 7, Section 4 ng Konstitusyon, hindi eligible para sa re-election ng isang presidente at hindi kwalipikado sa kaparehong posisyon kapag nagsilbi ng higit sa 4 na taon. Para sa News Scoop, Maine Barreto, nagbabalita ng Diba? Tapos sasabihin ngayon ng mga DDS. Diba? Kasi masusunog sila dito Ang sabi ni Pantaleon Alvarez, mapipilitang tumakbo si Digong kapag ma-impeach si Sara. So ngayon, tatakbo ba siya para sa bayan o tatakbo para ipaghiganti ang anak? Ngayon sasabihin ng mga DDS, ititwist nila yan. Bakit? Si Digong ba ang may sabi? So kung ganun lang din pala, na hindi pala si Digong ang nagsalita, edi wag yung paniwalaan si Alvarez, di niluloko kayo. Niluloko kayo ni Alvarez. Yun lang ang totoo. Kung hindi pala si Digong ang nagsalita, bakit kinakalat ng mga vlogger na mapipilitan si Tatay Diggs tumakbo pag na-impeach si Sara? Lagot kayo, mga loyalista. Tapos ngayon, pag nabara kayo, tatakbo kasi na-impeach ang anak. So, ibig sabihin, para sa sarili, hindi para sa bayan. Tumakbo para ipagtanggol ang anak, hindi tumakbo para magserbisyo sa bayan. So, ngayon, sasabihin agad ng mga DDS, hindi naman si Digong ang may sabi niyan. Di wag yung paniwalaan si Alvarez.